Katulad kay Ping Lacson. Anong sabi ni Ping Lacson? Ito yung pinaglalaban ni Jesse Escudero. Bakit daw puro senador na lang daw ang tinitira? Bakit daw hindi tinitira itong mga kongresista na puno naman daw ng kababalaghan? Ito parinig ko sa inyo Tignan ninyo ngayon, magugulat kayo sa malalaman ninyo. May ads lang. Kita ninyo, mahigit 1 bilyon ang insertion ng halos lahat ng senador. Tignan ninyo. Higit 100 billion pesos ang isiningit umano ng mga senador noong 19th Congress. Kita ninyo, 2025 budget, 100 bilyon ang hinihirit nilang budget. Sabihin natin, bawat isang senador, meron kang makukuhang 5 bilyon. Aba, kahit sino naman po mga kababayan, kung ako tatakbong senador, kahit gagastos ako ng 1 bilyon, kung kikita lang din naman pala ako ng 5 bilyon dyan, bawing-bawi. Diba? Paldong-paldo. Kaya nga pala mga kababayan, ang lakas ng loob na gumastos ng bilyones itong mga putang inang senador na to. Diba? Hindi ko nila lahat. Wala akong sinabing pangalan Kaya naman pala, gumastos ka ng 300 million, 400 million, 1 billion, 800 million. Kulang-kulang 1 bilyon ang ginastos nila. Kasi kapag nanalo pala sila, meron silang tag 5 billion bawat isa. Kita ninyo yan? Continue. Ito ang pagsisiwalat ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Dagdag pa ni Lacson, maging ang House of Representatives, mahaba rin umano ang listahan ng budget insertions sa 2025 national budget. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, anong sabi ni Vico Soto? Ang mga politiko, pag gumastos ng milyon-milyon yan, babawiin nila yan. Wala pong tao ang magninegosyo ng sari-sari store nang hindi kumikita. Tanungin ko kayo mga kababayan. Tatakbo kang congressman, tatakbo kang senador, gagastos ka ng 100 milyon. Paano mo bawiin yon? Magkano lang ang sahod ng isang congressman, isang senador? Tapos gagastos ka ng 100 milyon sa loob lang ng 3 taon? Gagastos ka ng 100 milyon. Tapos ang termino mo 3 taon lang. Paano mo babawiin yan? Sige nga. Magkano ang maximum budget ng senador kapag tumakbo? Yeah? Magkano ang minimum at maximum budget para maging senador ka? Magkano ang gastos mo? Tarpaulin, convoy, pangangampanya, ikot dito, ikot doon, pakain sa tao, magbayad ka pa ng mga media, magbayad ka pa ng vlogger para i-promote ka. Tapos 3 taon ka lang maninilbihan, tapos gagastos ka ng 100 to 200 to 300 million. Paano mo babawiin yun kung ang sahod mo mga kababayan ay 200,000, 300,000 a month lang? Sige nga, yan ang katanungan ngayon. Gagastos ka ng 100 million, 200 million, 300 million. Tapos yung sahod mo, 200,000 a month. 3 taon. Kita ninyo? 1,000 plus days. Divide 12. 3 years divide 12 times 200,000. Yan lang ang kikitain mo. Sa 3 taon. Tapos yung inubos mo ng pangangampanya nung ikaw ay tumakbo, lagpas pa sa kikitain mo sa 3 taon. Paano nangyari yan? Continue. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Kita nyo na? Kahit tapos na ang 19th Congress, hindi pa rin lusot sa issue ang mga senador nito. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na mahigit 100 billion ang isiningit ng mga senador sa 2025 national budget. Ang insertions na ito, hindi naka-line item sa General Appropriations Act o yung mismong final budget. Inilagay lang umano sa category na FLR o for later release. Ngayon lang daw nakakita si Lacson ng ganito kalaking insertions dahil sa panahon ng PDAF scam. Hundreds of millions lang daw ang pinag-uusapan doon. Pero aminado si Lacson, hindi naman agad illegal ang insertions.
Ang tanong lang, bakit umaabot sa 5 to 9 billion ang bawat individual insertion? Kita ninyo? 5 to 9 billion ang bawat senador. Ha? 5 to 9 billion. Kita mo yan? Oh. Kita ninyo yan. 5 to 9 billion. Laki, di ba? Yung 1 billion nga lang eh. Yung lamesa mo sa bahay, 2 lamesa mo, ganun kalaki ang 1 billion. Yung lamesa mong ganyan hanggang bewang mo, ganyan kalaki ang bloke ng pera na 1 billion, tag 1,000 yan. 100,000 na tali yan. Di ba? Oh. Tapos ang makukuha, 5 to 9 billion. Just try to imagine. Yung buong sala mo ngayon, kung ordinaryong tao ka, puno yan. 5 billion palang puno na yung sala mo. Saan mo pupunta yun? Sinong senador dyan may proyekto sa kalsada? Siyempre, sasabihin ng senador, bakit ako magpo-proyekto sa kalsada kung may dyan naman ang congressman? Diba? Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap. Sinilip na rin ni Lacson ang listahan ng insertions ng mga taga-House of Representatives na anyay mahaba rin. Tatanungin ni Lacson sa iba't ibang ahensya kung bakit daw pinayagan ng mga ganong pagsingit. Babala ng senador, delikado ito sa ekonomiya dahil ang mga pondo naantala o nailihis na sanay napunta sa infrastructure projects. Oh, diba? Mapupunta daw sa infrastructure project. Oh, ito pa. Dagdagan ko kayo mga kababayan. Ha? Tignan nyo si Jessica Soho. Alam nyo ba ang nabisto ni Jessica Soho? Alam nyo yung pagpupunta kayo ng Maynila? City of Maynila. Nakikita nyo yung mula Santa Mesa? Ha? SM Santa Mesa, papuntang Espanya, papuntang Ligarda. Nakita nyo yung kalsada dyan na kulay puti, puti at green ang ilaw? Ha? Example ko lang yan. Sino po ang laging dumadaan ng Santa Mesa at Manila? Mula sa Bimapa, papunta yan ng Ligarda, nakikita nyo yung mga kalsada nila may ilaw, ang tawag dyan cat eye. Ha? Hindi ko sinabi na sa Maynila yan ha. Sa ibang lugar naglalagay ng cat eye. Ang cat eye kasi nagsisilbing guide yan sa kalsada. Kapag lalo na ang kalsada, walang street light. Cat eye ang tawag dyan. Nahulog tuloy yung ano ko. Cat eye. Oh. Ngayon mga kababayan, alam nyo ba na ang presyo ng cat eye ay 1,300 each? Bawat ilagay yan sa kalsada. Yung nasa gilid ng kalsada na umiilaw paggabi. 1,300 lang. Alam nyo ba ang prenisyo ng DPWH at ng kontraktor? 11,000 plus bawat isa. Kung maka-1,000 kang lagay niyan sa kalsada, magkano ang kita mo dun? Ganon sila kakurap. Pakinggan ninyo ito, mga kababayan. Ng tinatawag na cat's eyes o reflector lights sa mga kalsada. Ang aktual na presyo ng bawat unit ng cat's eyes nasa 1,350 pesos lang. Pero ang nakalagay sa detailed unit price analysis ng DPWH, 11,720 pesos na ang presyo. Ibig sabihin, Kita ninyo? Kita ninyo yan? 1,350 pesos ang isa. Pero sa DPWH nakalagay 11,720. So, sobra ng 10,000 ang bawat isang unit. Paano kung makakuha ka ng 1,000 unit niyan? Or sa 135,000 na unit na ilalagay sa kalsada, bilyon po ang kanilang nakukurakot. Kita ninyo? Basta, sa totoo lang, mga kababayan, sa DPWH ang daming kababalaghan. Kung ang Biringan hindi mo makikita, sa DPWH, mas matindi pa sa Uganda, mas matindi pa sa Waganda, at sa Biringan. Yung kanilang powers dyan, yung magic nila dyan. Biruin ninyo, 1,300 ang bawat isa niyan na dinidikit sa kalsada, i-guide mo sa madilim na kalsada at umiilaw. Tapos, ang inilagay na presyo sa DPWH, 11,700 ang isa. Putang ina, 10,300 tubo ninyo, o 10,400 do.
Kita ninyo? Ganyan sila kakurap. Cut-eye pa lang yan. Paano pa yung flood control? Paano pa yung mga pabahay? Paano yung mga buildings ng hospitals? Paano yung mga espalto? Paano yung mga barrier sa gilid? Di ba? Sampalok, Lacson, kami, Kit. Yun, may ilaw, yun sa daan, sinabi mo. Hindi lang Sampalok yan. Kahit magmula ka ng Bimapa, mula Kalintong, papunta yan ng Santa Mesa, papuntang Ligarda. Maraming ganyan. Only in Manila lang yan ganyan, kaya ang linis ng Maynila. Ang problema lang hindi ko sinabing sa Maynila yan. Sa Baguio po. Sa Baguio yan. Sinabi ni Magalong, 1,350 lang ang isa niyan. Pero ang presyo ng DPWH ay 11,000. Kita ninyo? Sabi ni Robilin Agnas, naku Kent, ikaw na lang kaya magsenador. Ay kung ako magsenador, ma'am, sa totoo lang, nanakawan din kita. Oo, bakit magsenador pa ako? Magnanakaw ka lang din naman. Di ba? Huwag ka nang ma'am, Diyos ko, ma'am. Alam mo, sa totoo, ma'am Robilin, napapansin ko sa'yo, kanina ka pa comment na against sa aking mga sinasabi. DDS ka ba noon? Ma'am, i-develop, sabi nga ni Kitty Ring, yung utak ni Pokirat, hindi pa evolve. Kulang pa sa improve yung utak ni Pokirat. 50-30 pa. Ma'am, buuhin mo yung utak mo, ma'am. Nahahalata ko, ma'am, kanina ka pa comment sa akin, parang DDS ka noon, ngayon ka lang nagigising. Ma'am Rubilin Agnas, alam kong DDS ka, napapansin ko kanina pa yan. Lahat na lang ng sinasabi ko, mag-ingat ka, baka may mag-ano sa buhay mo. Putang ina naman yan, ma'am. Diyos ko. Kung death threat lang ang tatanungin mo, ma'am, tignan mo yung page ko, ma'am, kung ilang mga DDS nag-message dyan. Putang ina, 1,000 na nag-message sa akin, puro death threat. Makauwi na daw yung tatay nila. Putang inang yan. Simple lang mag-comment. Akala siguro niya, hindi ko makikita yung comment niya dyan. Mga kababayan, nakikita ko. Diyos ko. Naku, Ma'am Robilin, i-develop mo muna yan. Sabi nga ni Catering, ipakinig ko sa inyo ay yung mga DDS ganito yan. Utak ni Pokirat. Ito for Catering. Patawanin mo muna kayo. Catering to Pokirat. Tingnan nyo So ayan guys, natapos ka lang manood sa video ni Quindura about kay Pokirat. At may narinig ako dun sa part ko about sa kondo kasi nga si Pokirat, hindi siya nakikisamang kumain sa amin, kumakain siya sa labas. Which is, totoo naman, first time lista nyo, which is, totoo naman mga mare, pero si Pokirat talaga, nung nakasama ko sa kondo, kumakain siya ng mga organic na may century, yung parang kangkong na may talbos ng kamote, yung may plastic na green, anong tawag doon? Yung chingsangso, yuri, parang ex ni si Sabol, Nore. Tapos yung mga dahon, yung ugasan, nandun, nagkakalat lang. Tapos kami ni Maring Camillo, naglilinis. Pero naiintindihan naman namin si Pokirat. Kasi nga, si Pokirat, pa siya, may 30 to 15. Hindi 30 pa to 15. pulipid yung brain tumor niya. Kasi kita bata nyo, pa siya. si Pokirat, meron siyang 30 to 15. Ganyan ang mga DDS. Hindi pa fully feed yung brain tumor. May 30 to 15 kasi bata pa. Madaling salita, wala pa, kulang pa sa pag-iisip. Merong 30 to 15. Hindi pa fully feed yung brain tumor ng mga DDS. Soon, mag-grow din ang kumari natin. Mag-grow lang, pero hindi mag-grow. Yung brain niya mag-grow, yung parang matutatawan din siya, yung brain niya magiging fully paid na, yung parang alam na niya yung tama at mali. Diba? Mag-grow ang kanyang brain, pero hindi mag-glow ang mukha. Diba? Kita nyo? Yun lang, pero wala naman ako. Sana maging okay silang dalawa kasi masarap mabuhay kapag wala kang kaaway, wala kang galit sa isa't isa. Love lang because peaceful life is the best policy. Kita You can go what do you want. Anything else what happen because you cannot destroy to other people and other person. Yes, we have our freedom to
Yes. If you are no regret to other people, we are happy together and we are Yes, yung magnanakaw dyan, i-share nyo na yung abulin nyo, ha? May bagyo ngayon, alabas nyo na yung mga ninakaw nyo, ibigay nyo, i-repack nyo. Diba? Kita ninyo? Yan po, sa mga nagtatanong po, sino ba si Pukirat? I-research nyo na lang po, ma'am. Oo, matatawa kayo sa itsura. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, si Miss Kitty Ring, pag napapanood nyo yan, mawawala yung ano niyo sa buhay, yung stress ninyo. Nako. Oo, meron palang Pukirat. Oo, meron. Ito yung itsura ni Pukirat, oh. Hindi nyo ba alam ang trending yan ngayon dahil sa kaburaraan ni Pukirat? Isa po yung content creator, isa siyang influencer na tinulungan ng mga kapwa niya vlogger pero burara. Ito po si Pukirat. Kita nyo na, napunta pa dito si Pukirat sa politics. Ayan po ang mukha ni Pukirat. Oh, siya po si Pukirat. Siya si Pukirat. Hindi pa nadidevelop ang kanyang brain tumor. Meron siyang 35-15. Mag-grow ang brain niya, pero hindi mag-glow ang mukha. Yan ang sabi ni Kitty Ring. Di ba? Yan si Pukirat. Kita nyo na, mga kababayan. Ha? Ayan si Pukirat to. Kita natin. Yan si Pukirat. Pukirat. Ganon yung mata niya, oh, yung isang mata tabingi. Oo. In-interview na ni Tony Gonzaga yan. Klarong-klaro ha, mga kababayan. Grabe ang budget insertion talaga ng mga senador. Kita ninyo, mga kababayan, na pinagplanuhan at sinuri mula barangay hanggang regional level. Nakatakda sanang magpulong ang Senado at Kamara para talakayin ang budget reforms nitong Biyernes. Pero naurong ito dahil sa masamang panahon. Actually, yan si Pukirat, mga kababayan, DDS po yan. DDS yan sila. Ang problema lang kasi nito ni Pukirat, mga kababayan, ay ganito. Nag-endorse siya. Alam nyo yung Queen Hera? Si Queen Hera, yung jowa ni Lo Conde ng hashtag sa Showtime. Si Queen Hera, yung may mga nakikita nyo yung pag pumunta kayo ng EDSA, may mga mga vlogger dyan na nag-i-endorse ng mga pampaganda ng mukha. Mga pampaganda ng kung anong pahid-pahid sa mukha. Oo. Alam nyo ba, endorser si Pukirat dyan? Alam nyo ang sabi niya? Endorser ako ng mga pampaganda sa mukha, pero hindi talaga umipik. Siniraan niya yung in-endorse niya. Ngayon, ang sabi naman ng may-ari, paano nga iipik kung ganyan na ang mukha mo? Puputi ka lang, pero hindi mag-iiba yung itsura. Ito paalala ko mga kababayan. Paalala ko lang, kapag bumili po kayo ng mga skincare or mga cosmetics product, huwag po kayong mag-expect na paglagay ninyo sa mukha ninyo, gagwapo at gaganda kayo. Putang ina, kulay lang ang mag-iba. Pero wag na po kayong mag-expect na mag-iba yung hitsura. Iparitoke ninyo. Hindi madadala sa sabon. Or sa kung anong make-up yan. Kung gusto mo mag-iba ang hitsura, iparitoke mo. Wag kang umasa sa sabon. Wag kang DDS. Wag kang DDS. Kung nakita mong gumanda si Ann Curtis, gumanda si Marian dahil sa paggamit niya ng sabon, huwag kang mag-expect na pag ginamit mo yung sabon, kasing mukha mo si Marian. Kung kakulay mo naman, si Utlom, sabi nga ni Utlom, kayong mga nagmamay-ari ng mga cosmetic product, ako ang gawin ninyong model. Pag mag-iba ang hitsura ko, ubos lahat ang produkto nyo. Huwag kayong kumuha ng mga artista na magaganda. Bakit? Maganda na yan Maganda ang nag-endorse, pangit ang gumamit. Sa tingin ninyo may nagbago sa mukha. Kumuha kayo ng endorser na mga pangit. Pag nag-iba ang hitsura niyan, means to say, maganda ang produkto nyo, ubos ang paninda ninyo. Kaya ako'y nag-a-advise sa mga nagtitinda ng mga pampaganda. Bumuha kayong endorser na pangit. Pag pumuti yon, kuminis ang mukha, gumanda, ay ubos ang paninda ninyo. Kukuha kayo Marian Rivera, Christine Hermosa, mga magaganda na yan ganyan ang utak ng mga DDS. Pag sinabi ni Digong,
ay, uuwi na ako kasi malaki ang titi ko. Papalakpak yan sila. Pero hindi nila alam, may kasamang titi yung sinabi. Uuwi na ako sa kulungan. Makakalabas ako kasi pupunta ako hospital. Papalakpak sila kasi nakakalabas. Hindi nila inalam na yung dulo may hospital. Muli siyang nananawagan ng self-restraint sa mga kapwa-senador. Huwag na raw makialam sa locally funded projects ng DPWH, DepEd at DOTR. Pinuna rin niya ang tinatawag na leadership fund sa DPWH Diba, may na ginagamit leadership fund umano ba? para makasingit ng mga proyekto sa proposed budget pa lang o sa National Expenditure Program. Sa gitna ng flood control scandal, sinabi ni Lacson na panahon na para bumawi ang Kongreso, lalo na't ongoing ang budget deliberations para sa 2026. Nako. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Kita ninyo, mga kababayan, ganun po yun. Diba? Biruin nyo, 100 billion budget insertion. Diyos mio, Marimar. Ay, nako, ambot sa langaw, pila edad sa ok-ok.